Mag-train in a fasted state, ayos lang ba? Para sa akin, yun na ang nakasanayan ko. Sa lahat ng workout ko, nagtitrain ako ng fasted state. Minsan semi-fasted dahil nagtitake ako ng tableya. Ito ay hindi para sa lahat dahil may mga tao na hindi pat adapted na pag mag-workout sila ng walang kinukonsume na pre-workout ay nanghihina sila. Kumpara sa mga sanay na sa fasting, kahit mag-workout sila, yun pa din yung lakas nila, hindi na babawasan kasi adapted na yung katawan nila, nag-adapt. Wala namang mali dito kung ano yung preference mo o mga ritual bago magsimula ng workout o pagkatapos, yun, sundin mo lang yun kung nakakakita ka ng malaking progress, yun, good. Sa simula ng shoulder workout, ito ang inuuna kong workout, side lateral dumbbell raise, para wala pang bawas yung lakas ko at nang maitudo ko lahat ng intensity sa unang set pa lang. Yeah buddy, lightweight. Who's gonna carry the boat? At syempre, hindi mawawala ang rear delt fly sa shoulder workout. Rear delt, ito yung part ng muscle na medyo nabaliwala ako noon. Pero ngayon, bumabawi na ako. Fourth set na ito, may kanya-kanyang paraan yan kung paano papatamaan ng bawat bodybuilder yung kanyang rear delt. Ito ang preference ko. Ito ay natatamaan din medyo ang traps niyan. Alright, barbell shoulder press, 68 kg times 8. Ito ang paborito kong compound lift para sa shoulder. Ang mahalaga dito, i-accentuate mo yung lowering part o yung tinatawag nila, negative. Yan. Stop and smell the roses habang bumababa yung barbell. Hindi pa ako gumagamit yan ng momentum dahil kaya ko pang i-handle. Pero pagdating na yan sa 4, yan, pwede gumamit na ako dyan ng momentum. Kaya ganito kabigat yung binuhat ko ay pinapalakas ko yung foundation ko sa pag-handstand push-up. Sa ngayon, ang sticking point ko ay ang pag-balance. Alright my friend, weighted dip, 54 kilo times 5. Superset nga pala ang gagawin ko dito. Mabigat na weight, quality na form, solid na reps, tapos superset. Pag hindi pa naman na-stimulate ang muscle growth niyan ay awang ko na lang. Kaya kakaunting set ang ginagawa ko. Pero high intensity yung reps. Sabi nga ni Mike Mincer, 3 sets ay enough na per workout. Pero dahil batang pasaway tayo, ginawa nating 5 sets. Pero madami pa din fuel na natitira. Overtraining ang kadalasang mistake dito sa bodybuilding. Pagka tagal-tagal kong ginawa yung ganyan training, yung hindi ako tumitigil hanggat hindi exhausted, ang isip ko dati, the more I train, the better the result. Kaya pala walang resulta. Nung tinigil ko yun, tapos in-implement ko yung high intensity training, tapos madalas ako magpahinga, yun, doon ko palang nakita yung result. Dahil dito sa mga bodybuilding, gustong-gustong mo lagi mag-workout. Yung pagpapahinga talaga ang mahirap dito eh. Feeling mo pag rest day, parang unproductive nung araw. Tapos hindi ka na makapag-antay dun sa susunod na workout. Kaya talagang intense ang bawat workout ko eh. Ang ayaw ko sa workout ko ay yung parang namamasya lang. Hindi, I stopped and smelled the roses. Makikita mo naman sa aking expression na parang inaamoy ko talaga bawat reps. Pinadama ang lahat ng emosyon at pinapakita sa aking muka. Deep ang squat ng upper body, natatarget niya yung tricep, lower chest, saka shoulder.
Ang finisher natin sa shoulder workout ay side lateral dumbbell raise. Yan, napakalupit ng form yan. Talagang hanggat maaari, binabagalan ko pag nandun na sa taas. Dahil medyo exhausted na tayo, ganyan talaga ang form niya. Dito sa pag-gym, kailangan talaga ng consistent action para makakita ka ng result. At hindi pa natatapos yung dun. Once na nakuha mo na yung katawan na gusto mo, kailangan mo pa rin i-maintain yung body type na yun by working out consistently. Ito ay lifelong journey and commitment toward health. Ang makakaunawa lang nito ay mga yung fitness enthusiasts din, mga gym rat. Alright, my friend, it's time na magsimula ka na ding mag-workout kung hindi ka pa man lang nakakaranas pumasok sa gym. Mag-workout ka sa sarili mong bahay, man. Ito ay investment mo na din sa sarili mo. Kung hindi mo ito gagawin ngayon, kailan?